Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, samahan niyo po kami sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Halina't purihin natin siya.
masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos na umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y gawat ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumasa. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira
Dumako naman po tayo sa komunyon. Sabi po sa unang Korinto, 11:28 hanggang 29, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa bawat pagtanggap po natin ng Holy Communion, ay hindi lamang ito ginagawa ng basta-basta lamang. Kailangan muna nating siyasatin ang ating mga sarili kung karapat-dapat po ba tayong tumanggap nito. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos at hayaan siyang linisin tayo sa ating mga karumihan upang maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos sa pagtanggap natin ang komunyon na ito. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, na banal at makapangyarihan sa lahat, paghipo at pagpapagaling mo ang aming hinihiling. O Diyos, sa pagtanggap namin ng komunyon na ito, let the healing and comfort from the Holy Spirit ay maranasan namin sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. In 2 Corinthians 9:7 says, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Ang pagbibigay sa Diyos ay hindi yung may mabunot ka lang sa bulsa mo. Hindi yung napipilitan ka lang at hindi yung kulang-kulang. Kapatid, ang pagbibigay ay dapat na mula sa puso. Masaya ka at excited ka. Alalahanin mo lagi na may ibabalik ang Diyos, na hindi matutumbasan ni numan. Maaaring hindi ito pera, pero asahan mong ikasasaya mo. Magbigay po tayo. Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga account numbers na makikita nyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Sana po ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa mensahe na ating matatanggap sa araw na ito. Ihanda po ninyo inyo pong mga sarili sa isang napakahalagang pag-uusapan natin sa araw na ito. Alam ko po, mayroon pong mahalagang agenda ang Panginoong Diyos sa ating simbahan, sa gawain niya dito po sa ating church, sa LGJM. At ako po ay nais magtalakay po sa inyo ng napaka-importanting mensahe na alam ko po ito ay napapanahon at kailangang mapangyari po natin sa ating mga buhay at sa ating simbahan. I would like to share this topic entitled, The Secret of a Growing Church. The Secret of a Growing Church. Bawat pastor ay nangangarap ng paglago ng gawain. Bawat manggagawa, bawat leader, bawat disipulo ng simbahan ay nangangarap ng paglago ng gawain ng ating Panginoon. At bawat anak ng Diyos ay nangangarap ng paglawak at pagtatag ng simbahan ng kanyang tahanan, ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. We all desire and we all pray for our church to grow. Kapag tunay kang anak ng Diyos, nanaisin mo, papangarapin mo ang paglago ng simbahan ng ating Panginoong Diyos. Paano ba tayo lalago? Paano ba ang iglesia ay lalago? Ano ang sikreto ng lumalagong gawain
ng lumalagong simbahan ng ating Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, nagbigay na po ng pattern ang New Testament Church. Sa Biblia po ay nagpapakita po doon ng malinaw kung paano sila lumago, paano lumawak at paano dumami ang gawain ng Panginoon. Meron ng ipinakitang pattern. Gagayahin na lang natin. In Acts chapter 6 verse 1 to 6, ganito po ang pagkakasabi. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch. A convert to Judaism, they presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Mapapansin po natin in verse 1, ang sabi doon, it says that in those days, the number of disciples was increasing. Ano bang sekreto ng paglago ng gawain ng Panginoon sa New Testament Church? Ang unang sekreto ng paglago ay ganito. Number 1, they raise up disciples, not members. They raise up disciples and not members. Ang pinadami nila ay mga disipulo, hindi mga miyembro. Mga kaibigan, mga kapatid, sa church na ito, we need to raise every one of you as disciples and not just members. Dapat ikaw ay disipulo, hindi lang miyembro. Huwag kang manatiling ikaw ay isang miyembro lang. Dapat ikaw ay disipulo ng ating Panginoon. Malaki ang pagkakaiba ng disipulo kaysa miyembro. Kaya dapat hindi ka miyembro, dapat ikaw ay isang disipulo. Ang mga miyembro, iiwanan ka. Pero ang mga disipulo, sasamahan ka. Sila yung mga nagsasabing, I am with you, heart and soul. Kahit may mga sakripisyo, hindi nang iiwan yan. Kahit may mga offenses, kahit may mga heartaches, kahit may mga pinagdadaan ng mga hilahil sa buhay, ang mga disipulo hindi nang iiwan. Minsan mapawalay ang disipulo, pero bumabalik din kapag itinuturing niya na ang kanyang pastor ay spiritual tatay niya, spiritual father at mentor niya. Ang mga miyembro, minsan sisiraan ka. Pero ang tunay na disipulo, iingatan ka at poprotektahan ka. Iingatan ang kanyang simbahan, poprotektahan ang man of God na kanyang sinasamahan. Ang mga disipulo ay mga followers, mga sumusunod, mga tagasunod, mga masunuring, mga anak ng Diyos. Ang mga disipulo ay may malasakit sa gawain. Minsan ang mga miyembro, walang malasakit sa gawain, walang pake sa gawain. Ang mga miyembro hindi sumusunod, mga reklamador pa. Kaya dapat disciple ka. You are not a member, you must be a disciple. Ang mga disipulo, maagang dumating at huling uuwi. Minsan may mga miyembro, late na nga dumating, siya pa yung naunang umuwi. Yung mga disipulo, sila yung mga faithful tithers at generous givers. Sila talaga yung sumusuporta sa gawain ng Panginoon, tumataya, nagkasakripisyo sa gawain ng Panginoon. Yung mga miyembro, kuripot na nga, mga maisipon pa. Minsan kung sino pa yung hindi nagbibigay, sila pa yung maingay. Ang mga disipulo ay nag-aakay, nagtitipon ng kawan. Minsan mga miyembro, di na nga nagdadanon, insisiriway pa, inwawagas pa ang kawan. Yung mga disipulo, handang tumaya, handang magsakripisyo. Yung mga miyembro, ang gusto lang ay may makuha sa imo. Ang mga disipulo ay from the heart ang pagbabago.
Mula sa puso yung pagbabago. Minsan ang mga miyembro, kunyari lang ang pagbabago. Ang mga disipulo may pasyon sa kaligtasan ng mga tao. Minsan mga miyembro, walang pake sa kaligtasan, sa kaupod mo. Tingnan po natin ang ginawa ng New Testament Church. In those days, the number of disciples was increasing. They raised up disciples and not members. Itong aking desire, ito aking panalangin sa ating simbahan, that all of you are disciples, followers, mga masunuring, mga anak ng Diyos, mga tunay na nagbabagong buhay at nagbubungang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, all disciples are Christians, but not all Christians are disciples. That is why all Christians must become disciples. Lahat ng disipulo ay mga Kristiyano, ngunit hindi lahat ng Kristiyano ay disipulo. Kaya dapat lahat ng nagsasabing sila ay Kristiyano ay dapat maging disipulo. Ikaw yung kapatid, ituturing kita hindi bilang isang miyembro, ituturing kita bilang isang disipulo. Masunuring alagad ng Panginoong Hesukristo. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ay dapat isang disipulo. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay isang disipulo, hindi lang isang miyembro. Dito sa ating simbahan, dapat lahat ay disipulo. Mga kaibigan, hindi tayo magpapadami ng miyembro. Magpapadami tayo ng mga disipulo. Kasama ka doon, kapatid. Mga bata, mga kabataang lalaki at babae, mga nanay at tatay, dapat lahat ng narito ay mga disipulo, mga follower ni Kristo. Alam niyo po ba sa Biblia, merong 3 katangian ang disipulo. Ang 3 katangian ng mga disipulo ng Panginoon, nagtatransform ang buhay. Nagbabago ang buhay, may patutuo. Bakit? Dahil seryoso sila sa pagmamahal nila kay Kristo. Nagtatransform ang buhay, nagiging doer of the word, nagiging masunurin sa salita ng Diyos, sa mga utos ng Panginoon. At silang lahat ay nagkukumit, nakapokus sa misyon ng Panginoon. Mission to help someone to know Jesus Christ. Mission to help someone to grow in Jesus. Dapat lahat tayo may pakialam, lahat tayo may concern sa gawain ng ating Panginoon. Ito ang unang katangian ng early church. They raised up multitude of disciples and not members. Kaya mga kapatid, dapat ikaw at ako, tayong lahat na narito sa simbahang ito, dapat ay mga disciples ng church na ito. Hindi ka lang isang miyembro, kundi ikaw ay isang disipulo. Disipulo na seryoso sa Panginoon, nagbabagong buhay at nagbubungang buhay. Sabi po ng kasunod ng verse 1, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Sa ating binasang talata, nagkaroon sila ng problema. Pag lumalag ang gawain ng Panginoon, ay pinagbubuti lalo ang ministry, pinagbubuti lalo ang paglilingkod. Ano yung magagandang problema sa lumalagong simbahan? Na wala nang maupuan ng mga tao? Eh, magandang problema yon. Mas maraming tao at wala nang maupuan. Maliit na ang lugar na pinagtitipunan. O sobrang mainit na yung lugar dahil sa dami ng dumadalo sa gawain. It means we need to stretch out our faith to purchase more chairs, to provide more instruments, lot property, build a new church building, pagpapalago ng gawain, pagpapalawak ng gawain, pagpapatatag ng gawain. Magagandang problema yun, mga kapatid. Yung pangit na problema, yung reklamador ka na. Pangit na problema kung nag-aaway-away ang mga disipulo, nag-aaway-away ang mga leaders. Pangit na problema kung katamaran na ang umiiral. Kung may mga rebelde sa church, mga nagre-rebelde, mga nagre-reklamo sa gawain, at hindi nagpapakita ng pagsusuporta sa gawain.
Sabi ng verse 2, so the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Sabi ng Bible, the 12 gathered together with all the disciples. Nagtipon-tipon lahat ng 12 apostol at lahat ng mga disipulo. Ito ang pangalawang sekreto ng lumalagong simbahan, ng lumalagong gawain ng Panginoon. Number 2, they are united and strong. The leadership is united and strong. The concern of one is the concern of all. Tulong-tulong. Lahat may malasakit. Lahat may pakialam sa ministry. Hindi nagkakanya-kanya. The leadership of the New Testament Church are united and strong. They gathered together because all of them are willing to become part of the solution. Mga kaibigan, mga kapatid, lalago ang simbahan kapag ang layunin at adhikain ng bawat isa ay makatulong, maging kabahagi ng solusyon. Willing kang mag-contribute ng makakaya mo. Willing kang gawin kung ano ang i-assign sa'yo. Willing kang tupdin kung ano ang magagawa mo. Lahat may partisipasyon sa gawain. Sabi ko nga, mga kaibigan, mga kapatid, walang mabigat na gawain kung ang lahat ng mga kapatiran ay nagtutulungan. Yung mabigat na pasanin ay gumagaan kung lahat ay tumutulong. Yan ang sikreto ng lumalagong simbahan. Hindi mo inaasa kay pastor lang. Hindi mo iniaasa sa isang tao lang, sa 2 tao lang, sa kanila lang. Lahat may pakialam, lahat may concern. You want to be of help. Sabi ko nga, iba-iba yung kapasidad ng ating giving. Pero dapat lahat tayo nagsasakripisyo. Iba-iba man ang ating ginagawa, iba-iba man ang ating pagbibigay, sukat ng ating binibigay, iba-iba man ang ating talent at husay, pero lahat tayo nagsasacrifice. Lahat tumataya, lahat tumutulong. You want to be of help. You want to be a blessing sa gawain ng Panginoon. Hindi yung wala kang pake. Hindi yung parang hindi ka interesado sa pinagagawa ng Diyos sa church. Hindi yung attitude na sila lang, kayo lang. Di ako sasama dyan, di ako tutulong dyan. Kaya kapatid, dapat disciple ka talaga. Dapat disipulo ka. They gathered together all the disciples. Mga disipulo ang solusyon sa problema. Kaya dapat ikaw ay solusyon sa problema. Solusyon sa anumang kabigatan. Ikaw dapat ay isa sa kabahagi ng solusyon ng simbahan. The 12 apostles knew that the disciples are there to help them ease the burden. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo bilang mga disipulo, tayo dapat ang nagpapagian sa magubat, nagpapasayon sa masakit. Ang mga disipulo, ang numero 1 tutulong sa gawain ng Panginoon. Kaya ikaw yun, kapatid. Hindi ka miyembro, dapat disipulo ka. Minsan kapag sa miyembro mo, inilalatag yung burden, deadma lang ang response. Hindi affected, walang concern, walang pake. Kaya dapat talaga sa simbahan, ang mga tao ay hindi mga miyembro, kundi mga disipulo. Handang tumugon, handang tumulong. Ikaw yun, kapatid. Be one of the disciples of our church. May magagawa ka, may maitutulong ka, may maibubuga ka, may magagawa ka sa gawain ng Panginoon. Sabi ng verse 3, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word. This proposal pleased the whole group,
And they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. Anong sikreto ng lumalagong simbahan, mga kapatid, mga kaibigan? Una, they raise up disciples, not members. Pangalawa, the leadership are strong and united. Pangatlo, they uphold on to God's standard, not on man's standard. Biro mo, pipili sila ng mga pagkakatiwalaan nilang magdi-distribute ng pagkain sa mga balo. Taga-distribute lang ng pagkain. Pero ang standard ng magdi-distribute, ng magsiserve, dapat full of the Holy Spirit, full of wisdom, and full of faith. Puspos ng Espiritu Santo, puspos ng karunungan, at puspos ng pananampalataya. Pero mo, taga-distribute lang ng pagkain. God's standard. Minsan may mga leader, may mga pastor, na kapag naimod o nakita ang miyembro na mayaman, ginagawang leader agad kasi mayaman. Kapag matalino, ina-appoint ka agad bilang leader. Kapag makitang mahusay, ina-appoint na leader ka agad. Dahil nakitang mayaman, mahusay, matalino. Ang kailangan ng church, mga kapatid, ay mga disipulo. Mga disipulong masunurin, mapagpakumbaba at mapagpasakop. Kaya marami ng pastor ang napalayas ng kinuha nilang leader na mayaman, matalino at mahusay. Minsan may mga mayaman, hinahawakan sa leeg yung pastor at dinidiktahan kung anong gagawin. May mga mahuhusay na dahil sa kanilang husay ay napalayas ang pastor sa simbahan. Ang kailangan muna, kapatid, maging isang disipulo. Disipulo na kumikilala kung sino ang kanyang spiritual father. Disipulong kinikilala kung sino kanyang spiritual authority, handang magpasakop, handang sumunod. In fact, may alam akong pastor na aalis na lang kasi hindi makayanan ng pagtrato ng mayamang kumukontrol sa kanya. Kailangan, mga kapatid, disciple muna. Mas mabuti na disciple na matalino, disciple na mahusay, at disciple na mayaman para walang problema. Ay malaking may tutulong niya sa iyo na disipulong mahusay, matalino at mayaman pa. Pero kung hindi disipulo, ay nako, may mga pastor na napapariwara at napapalayas ng simbahan dahil pinaligiran ng mga leader na mga hindi disipulo. Mga leader na matatalino pero hindi disipulo. Mga kaibigan, mga kapatid, we hold on to God's standard. Biro mo itong mga taga-distribute lang ng pagkain, pero ang standard ng Panginoon na kanilang kinuha, na kanilang pinili, they must be full of the Holy Spirit, full of wisdom, and full of faith. Yung pangapat, ginawa nila yung pattern ng Panginoong Hesukristo. Yung pang-apat na ginawa, ito yung pang-apat na sikreto ng lumalagong simbahan. They select, they form, and they send disciples. Kagaya na ginawa ng Panginoong Hesukristo na mag-umpisa ng ministry. He selected His disciples, He formed His disciples, and He sent His disciples. Ganon din ang ginawang pattern ng mga 12 apostles na ito. When they gathered together, kasama lahat ng mga disipulo ng iglesia, they select, they form, and they send disciples. Kagaya ng ginawa sa kanila ng Panginoon. Itong 12 apostol na ito, ganon din ang pattern na ginawa. They selected disciples, they formed and trained them, and they sent them. Bakit, mga kapatid? Ito ang isa sa sekreto sa paglago ng simbahan. Kailangan ng church na madaming kikilos. Kailangan ng simbahan na maraming gagawa. Kailangan ng church na maraming mag-aakay, maraming mag-aalaga, maraming hahayo. In fact, mga kaibigan, mga kapatid, yung Great Commission to win souls and make disciples, hindi lang pastor ang gagawa noon, lahat ng mananampalataya ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, lahat tayo ay pinahahayo.
Hindi ka tinawag ng Panginoon na nagsabi ang Panginoon, come and sit down. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Win souls and make disciples. Kailangan ng simbahan na marami ang kikilos. Maraming mga disipulo ang gagawa. Magre-reach out, mag-aabot, maglilingkod, magsiserve, magsisel group, magpapahayag ng salita ng Diyos, kikilos sa ministry. Kaya dapat kasama ka doon, kapatid. Dapat hindi ka lang isang miyembrong taga-upo, kundi ikaw isang disipulong humahayo, tumutulong sa leader mo, tumutulong sa pastor mo, sa kakayanan maiaambag mo, sa kakayanang magagawa mo. Tignan niyo po ang pattern ng mga disipulo, ng mga apostol na ito. Kung anong pattern na ginawa sa kanila ng Panginoon, ay siya ring pattern na ginaya nila. Jesus selected His 12 disciples, He formed and trained them kung anong mga gagawin, and He sent them sa gawain. Ganon din ang ginawa nila sa kanilang mga disipulo. They selected their disciples, they formed and trained them, and they sent them sa kanilang assignment. Mga kaibigan, mga kapatid, ganito din ang ginagawa at patuloy na gagawin natin dito sa ating church. We will select disciples, we will form and train disciples, and we will send disciples. Mga kapatid sa Panginoon, kapag may kasama ka sa church na nagyayaya sa iyo, nag-aagda sa imo na umattend sa Connect group, sa Simbahay Connect group. Kapag may nagyayaya sa iyo, ang ibig sabihin niyan, sineselect ka na. Pinipili ka na. Naririnig ninyo sa ating church announcement, ini-encourage kayo to find yourself, find your home. Kapag nababati mo, ini-invite ka, mag-join ka sa Connect group, mag-join ka sa Fathers Connect, mag-join ka sa Simbahay, sa Connect group, mag-join ka sa Youth Connect, mag-respond ka, kapatid. Sineselect ka na ng Panginoon para maging disciple ng simbahan niya. Maging responsive ka. Tumugon ka sa pag-i-invite sa iyo. Tumugon ka sa nag-aagda sa imo. Magpaagda ka. Mag-respond ka. Mga kaibigan, mga kapatid, gusto ng Panginoon gamitin ka bilang disipulo niya. Huwag lang puro trabaho at hanap buhay ang inaatupag. Hindi yan ang pinakalayunin bakit tayo nabubuhay. May mga trabaho at hanap buhay tayo for us to thrive and survive. But that is not the purpose, the very purpose of life. The purpose of our life is to serve Him, to love Him, and to serve Him. Huwag lang puro pera. Huwag lang puro aral at eskwela. Huwag maging masipag sa school, pero tamad sa church, tamad sa gawain. Huwag yung sa secular ang galing-galing, pero sa kingdom ng Panginoon, sa invitation ng Panginoon to serve Him, pailing-iling, pakibit-kibit ng balikat. Mga kaibigan, mga kapatid, mga disipulo ng Panginoon, tinatawag ka na ng Diyos. Tinatawag ka na ng Panginoon. Pinipili ka na. Nais ng Panginoong Diyos na mahubog ka, matrain ka, maturuan ka ng iyong gagawin. Dahil nais ng Panginoong Diyos na gamitin ka. Ito yung aking trabaho, kapatid. Sabi ng Bible sa Ephesians 4:11, ibinigay ang pastor, mga leader ng iglesia, to equip the saints for the work of the ministry. Upang sanayin, itrain, hubugin ang mga mananampalataya sa paglilingkod, sa gawain. Dapat disipulo ka, handang sumunod sa panawagan ng Panginoong Diyos. Magpaselect ka, magpahubog ka, maging bahagi ka sa paglago at pagtatag ng ating iglesia. Mga kaibigan, mga kapatid, kailangan ka ng Panginoon. Kailangan po kayo ng Panginoong Diyos.
Huwag ka lang manatiling miyembro. Dapat ikaw ay isang disipulo. Mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, mula ngayon, di ko kayo ituturing na miyembro. Ituturing kitang disipulo. Kaya kung may leader ka sa cell group nyo, sabayan mo, tulungan mo, alalayan mo, dapat ikaw i-disipulo. Kung bakit tumatatag ang gawain ng Panginoon, lumalawak, lumalaki, lumalago ang gawain ng Panginoon, dahil may mga disipulong katulad mo na naaasahan, tumutulong, sumusuporta, at ginagawa ang abot ng iyong makakaya't magagawa para sa paglago ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo natanggap ng mensahe. Sana po, mga kaibigan, mga kapatid, panahon na. Hindi ka miyembro, dapat ikaw ay disipulo. Sumusunod kay Kristo, follower ng ating Panginoon. Sumusuporta sa gawain ng Panginoong Diyos. Pinopromote ang Panginoon sa simbahan na iyong kinabibilangan. Purihin ang Panginoon sa araw nito. Sana may natanggap tayong mensahe. Palakpakan natin ating Panginoon. Sige po tayo pag magsitayo at itaas ang ating mga kamay. At ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Kumilos tayo mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. God bless you. God bless you.